Okay, once again, good evening to all of you and good morning. Another area, another part of the globe. Hi, hello. Thank you so much for watching this video. And I hope and pray God will bless you, bless us as we go on to watching this video nga atong pagahimuon alang sa atong katuyuan nga ipaabot nato sa inyo ang mga pagtulunan, ang mga doktrina nga gikinahanglan gyud mga higala nga atong mahibaluan ining presenteng kapanahonan. So very crucial, very interesting topic in the book of Matthew chapter 7. In the book of Matthew chapter 7, verse 21 to 23, dunay daghan diha nga mga tao nga nagtawag sa Dios, nagwali, ginamit ang pangalan ni Kristo, nanambal, nagpagawas og mga yawa, ginamit ang pangalan ni Kristo. Unya naapagdiha ang mga tao nga kining nagwali sa pangalan ni Kristo, guys. So very crucial, very interesting topic sa atoa karong panahon nga sa diha nga si Kristo nagsulti ni ana, nagwali siya, nagsulti siya sa iyang mga disciples. Kini nga panahon wala ni nahitabo sa ilang panahon kaniadto. That is looking forward, that is a fulfillment of the prophecy of Jesus Christ in our season, in our time, in our era. Because sa atong panahon karon, guys, daghan gayong nagadala-dalas pangalan ni Kristo. Atong basahon, guys, ang verse number 21 to 23. Ato ning hisgutan og ayo, i-expose ta ni background sa Biblia, istorya ni Jesus Christ, kinsa iyang istoryahan, kinsa iyang gustong makasabot niini. Wala ni nagpasabot nga ang mga apostoles nga nanambal sa iyang panahon maapil to gabog. Wala ni nagisgot kay ang pagwali sa mga apostoles, ginamit ang mga milagro nga nag-uban nila, maapil to sila abog, no? Dunay daghang mga tao karon, guys, nga wala kasabot sa nanghitabo ba sa panahon karon, nga nakabasa sila nga si Kristo nag-ayog mga masakiton sa iyang panahon ug bisan pang iyang lang mga apostoles kaniadto, ila pong gisundog karon sa atong panahon. So kini nga mao nga wali ni Jesus Christ, iyan ning giwali para sa atong panahon karon. Kini nga panghitabo wala ni nahitabo sa panahon ni Kristo. Kini nga mao nga istorya ni Kristo mahitabo kini sa atong panahon karon, guys. Mao na siya ang atong nasabtan kay si Kristo nag-ayog mga masakiton sa iyang panahon sa tulo niya katuig unom ka bulan niyang wali dito sa Jerusalem. Mostly sa tanan nilang mga ministeryo na agay uban nga mga milagro. Kung imong istadihan na lang Matthew paingon sa dabugop diyan, daghan kaayong mga milagro nga gihimo ni Kristo diha aron nga makonbinsi ang mga Israelita o mga Hudyo nga siya na di ay itong gisgutan sa mga prophets kaniadto sa panahon nilang Moses, nilang Malakay, nilang Isaiah, nilang itawag nato mga kahigalaan, mga Jeremiah, no, di ba? So all of them was prophesied to Jesus looking forward. Then pag abot ni Jesus Christ, guys, tanan nga milagro nga iyang gibuhat to convince the Jewish people that Jesus was a fulfillment prophecy in the Old Testament time. But you know what? Ang gibuhat noon sa mga Israelite, they was hate Him. They was reject Christ, guys. So, muna nga, kung imong tanahon, kini nga mao nga passage karon kay
pagkabanhaw na ni Kristo gikan sa mga patay, gisugo niya ang iyang mga apostol nga iyang mga tinun-an nga magwali kauban ani mga sign. Nya kung imo tan-awon guys, ang panahon sa mga apostolis kaniadto sa ilang panahon bitaw, wala sila'y scripture. Mayong tag walay scripture, wala sila'y basihanan sa ilahang pagwali. Motong gi-allowed sila ni Jesus Christ nga mag-perform og miracle, mag-ayog mga masakiton para nga makonbinsi nila ang mga tao nga sila, that is evidence nga sila dunay connection ni Jesus. Because during the times, panahon nga si Kristo nagministeryo, nagkuyog-kuyog sila ni Kristo, pero si Kristo ragyod ang makahimog milagro. But during the time nga si Christ nabanhaw gikan sa mga patay ug miuli na sa langit, iyan ang gi-allowed ang iyang mga apostol, katong mga apostol niya, maorasad ang gitagaan niya authority nga mo perform og miracles para nga ilang ikapamatuod nga sila nagtestify, nagwitness about Jesus. Unya sa ilang pagwali kanadto guys, wala sila'y scripture. Kay bisan gani ang Torah o Talmud sa karaang tugon, wala may kopya nga nakuptan sa mga apostolis, mga kaibigan, mga ka-Facebook. So muna ang atong nasabtan dinhi, unya motong gitagaan sila og gahom ang mga apostol nga mo perform og miracles guys. Then after that, human nga nangamatay ang mga apostolis ug na-confile ang New Testament guys, naundang tanan ang mga miracles. Naundang tanan ang mga miracles, nga katong miracles bitaw guys nga gikan sa Ginoo. Gikan sa Ginoo nga miracles, naundang nato siya pagka-confile na sa Biblia sa 97 AD, through the Apostle John de Villar. So, kining gisulti ni Jesus Christ, wala ni nanghitabo sa ilang panahon, nanghitabo ni sa atong panahon because sa ato karong kapanahonan, wala na yung mga apostol, naanay Biblia, ang Biblia na maunay basihan sa itong pagpanudlo o pagwali. Nya diri sa Biblia guys, wala na gyud gitugutan niya nga doon na pa'y mag-perform og miracles. Nga naman, kinaan na may Biblia. Biblia nga nasulat na. O sa una nga nung allowed din man ang mga apostol because wala sila'y scripture. But sa atong panahon guys, doon na nakita scripture karon nga maoy atong iwali. Dili po ni tanan din nga abot ipasabot kay naa diri atong awaton. Kay kung muawat ka, maingon na to nga wa ka suguan ni Kristo nga mag-perform og miracle, nagawat-awat ka, maapil ka sa mga tao nga iyang abugon. Sa ingon sa Bible sa Matthew 7:21-23, not everyone said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Unsa man day ang kabubuton sa Amahan? That is the very important question for us, my friend. That is the very important question for us. Nga unsa man day ang kabubuton sa Amahan? Ang kabubuton sa Amahan nga si Kristo ilho nato ba nga Ginoo ug manluluwas. Nga ang tanan yang gibuhat sa krus Kalbaryo, enough na kaayo sa imong mga sala. Enough na kaayo sa imong kapasayloan sa imong mga sala nga atong napanunod ni Adan ug ni Eva. That is the will of God that we need to accept it, that we are not able to save ourselves. Only Jesus have a power, have a power to redeem us. That is the very important lessons was getting from the verse in 21. The will of God is Jesus died for us. The will of God is Christ, He came. He was buried and He died and rose again in the third day. And whosoever believeth in Him, there is eternal life. Whosoever believeth in Him should not perish, but there is everlasting life. There is eternal life. That is the will of God to every one of us to believe in Him. Tungod kay mauna ang gitawag og hinungdan nganong si Christ namatay sa cross. That is the will of God. That is the ultimate purpose of God for us.
Sumuna, pero kanong kinitawhana, gipangabog lagi sa Ginoo, guys. Ingon siya, many will say to me in that day, Lord, Lord, how we prophesied in thy name. Kung imong tan-awon ang ilang pag-claim ba, insulto kay sa side ni Kristo, si Kristo ang ilang gikatubang, pero ang ilang gipresent ni Kristo, dili si Kristo ang giilanan nila nga Dios. Dili si Kristo ang ilang gidawat nga makaluwas sa ilang kaugalingon, kundi ang ilang mga pagwali, ang ilang maimbinuhatan, ang ilang pagpanambal, ang ilang pag-ayos sa mga masakiton, ng ilang mga pag-abog ug yawa, mao kana ang ilahang gisaligan nga kuno sila mo adto sa langit tungod kay mao nay ilang accomplishment, mao na ilang achievement mga kaigsuonan. Pero si Kristo wala nila ila nga maoy nagbayad sa ilang mga sala. Mauragod ani karon. For example, kung ikaw nakikatubang ka ni Kristo pero ikaw ang imong gipanghambog, dili to si Kristo namatay sa cross ay imong gipanghambog ay imong nabuhat sa kalibutan. Di ba dako kay kana siya nga sayop, guys, nga instead unta nga si Kristo ay ilang ilon nga Ginoo manluluwas, pero ang ilang gipasiatab, ilang gipanghambog, ang ilahang maayong binuhatan, ang ilang relihiyon, ang ilahang mga tradisyon, ang ilang mga bautismo, mga seremonyas nga ginama lang sa tao. And that is the reason behind, guys, nga sa 23, mingon si Kristo nga, pahawa mo kay wa ko makaila kaninyo. Ingon si Jesus Christ, and then I will profess unto them, depart from me that work iniquity. Siyempre naman, siya namatay sa cross para sa mga sala, pero ano mo ilha, kay ang imong gipanghambog, gipresentar sa iya ang imong maimbinuhatan. O na insulto sa gibuhat ni Jesus Christ mo na, guys, akong ingnon ka, ninintag na sa kabuntagon o tiknaon sa orasa makita ni mo nga video. Kung ikaw gani, guys, imo ganing gisaligan ng imong maimbinuhatan, imong tradisyon, uban pa diha nga sikta, guys, apil giga sa abog diri. Kay ang dili abogo ni Kristo kadtong mi-surrender niya, miila niya nga siya namatay para sa iya mga sala. Mao ra ginay makaato sa langit, guys. Katong miila ni Kristo ba? Wala nang hambog sa tubangan ni Kristo. Sa ilang binuhatan, ang ilang gipanghambog si Kristo nga namatay sa ilang dapit. Mao na mga tawhana, klases mga tao makasuldog langit. Nasa dihang matubang na si Kristo, mingon sa Ginoo, salamat, namatay ka sa cross, bayad sa akong mga sala, gidawat ta ka nga akong manluluwas. Kana nga approach, guys, mo na mga tawhana ang muadto sa langit. Pero kini mga tawhana dire, unsa may brought up sa ilang utok, gipanghambog nila ang ilahang relihiyon, gipanghambog nila ang ilang mga tradisyon, gipanghambog nila ang ilang mga achievement, accomplishment sa ilahang binuhatan diri sa kalibutan. But you know what? Mingon si Kristo nila, I never know you. Wala mo miilan ako. Ang inyong gihimong manluluwas, ang inyong may binuhatan, ang inyong grupo, ang inyong relihiyon, pagpasensya na lang, wala ko makailan ninyo. Kay wala man po umiilan ako nga ako ang namatay sa inyong mga sala. Muna, guys, nga klaro kayo, tataw kayo, nga di yun na makaluwas ng imuhang may binuhatan diya. Kanang pagbantay sa kasuguan, pagbantay na pulo kasugo, dili na makaluwas, guys. Kay si Kristo, maura gyud ang makaluwas nimo. Ha? Kanang balaod, dili na makatabang nimo. Ang sinulat, kinsa tagaya sa balaod si Kristo. Ayaw kong na nga ang sinulat ni Kristo mas gamhanan pa sa nagsulat. Muna ibutang sa inyong utok diya, just open our mind, these books, this passage nga nagisgot yun. Nga tanan nga nagapanghambog silang reliyon, nagasalig sa pagpanamaluban pa nga ilang isaligan. Guys, naagin sila yung mapaabot ni Kristo. One day, ilag yung madawat ang abog ni Kristo. Kaya giinsulto man nila si Kristo. Wa man sila miila nga si Kristo ang Ginoo. Ang ilang giila, ilang gipanghambog, ilang mga nabuhat dis kalibutan. Pero kung sa gingon ni Kristo, pawala mo. Wala ko makailan ninyo. Ngano man. Kay wa po niya ilha si Kristo nga ilang Ginoo. Muna ingon sa Bible bitaw kung sa imong ipugas mo yung aniyon. Mintras karon, buhi pa ka, naapay pa tsansa nga makahimo ka sa pag-ila ni Kristo nga siya di ang gikinahanglan nimo. Dili ang imong tinuhan. Dili ang imong relihiyon. Once maunay mapundar sa imong utog hunahuna, di ka maapil sa abog unya someday, guys. Okay, salamat sa inyong pagtanaw, guys, o maayong adlaw, maayong buntag, maayong udto
unsa nga oras makita nyo ni nga akong video. Salamat og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory o maayong pag